Naku po mga kababayan, itong si Senate President Tito Soto mukhang mas magaling pa sa Korte Suprema mga kababayan. Talagang binanatan niya ito na sabi niya na mas mabuti pa daw na mag-chat na lang. Nako, so suportahan niya na lang do uncharted chains. Mukhang yung mga haka-haka ng iba no, mukhang nagkakatotoo ba kababayan, na sabi din ni Attorney Harry Roque na pipilitin daw itong charter change para daw manatili sa pwesto itong si PBBM. Mukhang itong plano na charter change ay mukhang itutuloy na naman nila. Mukhang takot na takot talaga sila no kay VP Sara Duterte mga kababayan. Ito yung balita sa News 5 no. Ayan, basahin ko Sabi, dismayado si Senate President Tito Soto sa desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagiging unconstitutional ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay ASP Soto, malinaw umanong panghihimasok sa lehislatura ang pakikialam ng Supreme Court sa usapin ng impeachment na trabaho dapat ng Kongreso. So, ibig sabihin, parang gusto niya mangyari mas mataas ang Kongreso kaysa sa Supreme Court. Parang yung ganun ang gusto niya mangyari, mga kababayan. Parang gusto niya na baliwalain itong Korte Suprema na ito ang pinakamataas na hukuman dito sa Pilipinas, mga kababayan. Parang gusto nilang ibendalo na naman ito, mga kababayan. Giit ng senador, nagmistulang inamyendahan ng EC ng Supreme Court ang saligang batas. Kaya mas mainam umano na ang Kongreso na labang ang mag-umpisa ng charter change o chacha at suportahan niya ito. Taliwas sa pagtutol niya noon. Nako, kabado na itong mga to, mga kababayan. Talagang takot sila no na maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Kasi yung impeachment, ang nangyayari sa impeachment kay VP Sara, mga kababayan, ibinasura 'di ba ng Supreme Court. Tapos syempre, magpapaila naman yan ngayong February 6. Yung ibang kongresista mukhang nakakapag-isip na mukhang delikado yung karera ko sa politika. Mukhang hindi na ako pipirma dyan. Kasi baka mamaya sa 2028 maging delikado ako. Kasi pag naging presidente si VP Sara Duterte, baka ako ang tirahin na naman. Kaya mga ganun, mga kababayan, nakakapag-isip itong mga kongresista na wag nang pipirma sa darating na susunod na ipapile kay VP Sara Duterte. Kasi sabi ng mga karamihan ng ating mga kababayan, itong impeachment kay VP Sara Duterte ay mukhang wala nang kwenta. Dahil ginawa na nila ito noon. Siyempre, pag ginawa ulit nila ngayon, ay kakatawa-tawa ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino. Kasi wala naman talagang makitang butas sa kay BP Sara Duterte. Ultimo nga ang COA ay nagsalita na talagang malinis at walang ginawang hindi maganda si BP Sara pagdating sa budget. Talagang may resibo, mga kababayan. So pakinggan nyo, mga kababayan, itong pahayag ni Attorney James Reserva na sabi niya dito, pwede ma-accuse ng legislative overreach itong si Senate President Tito Soto.
So pakinggan nyo mga kababayan ang pahayag dito na Attorney James Reserva na isa ding attorney at isa ring professor of political and constitutional law. Ito na po. He is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, and Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yes, I am one of the petitioners and my daughter is one of the lawyers. Opo, reaction po ninyo. Ngayon na pinaboran po ng Korte Suprema itong ang panig po ng depensa patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Feeling humbled, kasamang Admar, and I am proud to be part of the team under the leadership of our team lead counsel, Attorney Bobby Torion. Opo. And I'm so privileged to be a part of this team. Historic and landmark decision declaring the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional. Opo. Attorney, ano ba yung implikasyon po nito, legal na implikasyon nitong unanimous decision nga po ng Supreme Court patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ano bang mga mahalagang punto na dapat maintindihan ng taong bayan kung ikukumpara mo doon sa desisyon naman ng Supreme Court sa Francisco case? Actually, it's very timely and very encouraging. Historic also in the sense that the Supreme Court has been given an opportunity to, as the defense team said, lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits and proper treatment of impeachment proceedings. Kasi, ang nangyari noon, we will start from the impeachment of former President Erap Estrada. Yung second mode, yung kinuha, yung 1/3, di ba biglaan yun? Saka, hindi na nga after the prayer, sabi kaagad ni former Speaker Manny Villar, who was part of that operation, was part of that movement, na after prayer, sinabi agad niya, because 1/3 has been achieved, then this complaint will constitute as articles of impeachment and it shall be forwarded to the Senate and trial in the Senate shall forthwith proceed. Nangyari din yan sa kaso ni former Chief Justice Corona, na yung sa tawag na blitzkrieg approach, breakneck speed na binamadali masyado para maipadala doon sa Senado. So, yung sinasabi na second mode na 1/3, naging parang by history, ginawa yung parang weapon at saka political tool. Naging abusive yung conduct ng House dahil sa sinasabi nila under the Constitution, the House of Representatives shall have the sole power to initiate all cases of impeachment. Yung sole power, parang sa feeling nila, kung anong gawin nila, wala nang makakapigil sa kanila kasi sole power and authority. Now, the Supreme Court said, no, you cannot do that because
under our framework of government, meron tayong separation of powers. Now, the Supreme Court is the final mediator. When the Supreme Court will mediate constitutional yung limits of the other branches of government, the Supreme Court does not assert itself as superior. What it asserts is the supremacy of the Constitution. So dito na pagbigyan ng pagkataon kasi sa time ni former President Estrada, wala na because when the impeachment complaint was already forwarded to the Senate, parang naging moot ang academic na yung what happened in the House of Representatives kasi naka-assume na ng jurisdiction ang Senado, so wala na pagkataon ng Supreme Court to make a ruling. Nakagawas na ng pagkataon yung panahon, yung Francisco case. Sa Francisco case, na pagbigyan ng pagkataon ang Supreme Court to define what constitutes initiation of an impeachment complaint. So, yung Francisco reiterated in the case of Duterte versus House of Representatives, it still remains a doctrine na the initiation is the result of the filing and the referral in the Committee of Justice. But in the case of Vice President Duterte versus House of Representatives, ang Supreme Court ay nagsabi naman ng mga guidance. Sabi niya, hindi pwedeng i-freeze ninyo yung impeachment complaint doon sa Office of the Secretary General. Kasi parang ginawa na ninyo ng Secretary General as superior body over the House of Representatives. Na parang kung pipiliin lang nila kung anong impeachment complaint ang i-forward doon sa Speaker. Kasi the moment the complaint is transmitted or referred to the Speaker's office, yung 10 days na requirement, mag-apply na yan. 10 days to be included in the order of business. Ngayon, sabi ng Supreme Court, yung meaning yun ng 10 days ay hindi yung legislative session day. Ang meaning yan ay calendar days. So, kung legislative session days ang ginagamit, parang yun ang justification nila na yung 10 days ay na-comply pa rin when the fourth impeachment complaint was filed on February 5. So sabi ng Supreme Court, hindi yan. Ang pag-count ng 10 session days ay hindi yung 10 legislative session days or sabi ng Supreme Court ay calendar days. So maraming mga guidance ang pinoformulate ng Supreme Court. At saka, kahit na kung second mode ang gagamitin, yung 1/3, sabi ng Supreme Court, hindi pa rin, it's not enough na the moment 1/3 is achieved, automatic, it will become an article of impeachment, then automatically forwarded to the Senate. Sabi ng Supreme Court, kailangan mayroon pa plenary session to ensure that the endorsement of the members of the House who appeared to have endorsed it are really verified. Yung verification, importante yun. Na ang nangyari kasi, madaming mga open in an open admission na hindi nila binasa, pumirma lang sila dahil yan ang parang guidance at decision ng leadership. So hindi yan. Sabi ng Supreme Court, in this case of Duterte versus House of Representatives, kailangan kahit na second mode ang gamitin natin, idaan pa rin sa plenary to ensure that the endorsement of the members of the House are verified. And number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exist and that every member of the House has been given a copy of the complaint and the evidence supporting it. Malaking implication nito kasi ang ginagawa
sa mga previous na impeachment complaints, walang ebidensya. Saka na maghanap ng ebidensya doon sa Senado using the subpoena power of the Senate. Yung mga subpoena dosisticum, parang fishing expedition ang nangyayari. So, wala na. Kasi pag the moment mag-issue ng subpoena ang Senado, kahit na yung mga evidence na parang protected sana ng Bill of Rights natin, ay persado ng makuha dahil takutin naman nila yung mga tao na involved or institution na involved of contempt. So diyan na naging abusive at arbitrary ang proseso. Ngayon the Supreme Court is trying to make a ruling, to make a guidance na ito dapat ang proper treatment of impeachment proceedings. So maganda ito. Opo. Yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney James Reserva mga kababayan? So, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video mga kababayan kung pabor ba kayo. At pabor din ba kayo dito sa sinabi ni Soto na mag-chat-chat na lang daw mga kababayan? So, ayun po. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.